iba. Kapag nawala ang papuri, nawawala rin ang gana mo. Pero kapag ginagawa mo ito dahil gusto mong umayos, matuto o gumaling kahit walang pumalakpak, panalo ka pa rin. Isipin mo ang isang estudyante na nag-aral ng mabuti pero walang medalya. Masasayang ba ang effort niya? Hindi, dahil ang goal niya ay personal growth. Dahil ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung proud ka ba sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ginagawa ko ba ito para sa sarili ko o para lang mapansin? Kung para sa sarili mo, ituloy mo. Kung hindi, baka kailangan mong palitan ang dahilan mo. Walang masama sa papuri. Masarap mapansin at ma-appreciate. Pero huwag mong hayaang yun lang ang dahilan kung bakit ka kumikilos. Dahil darating ang panahon na wala nang papalakpak, wala nang magko-comment, wala nang susuporta. At kung dun lang nakabase ang motivation mo, titigil ka. Pero kung ang lakas mo ay galing sa loob mo, tuloy-tuloy ka kahit wala ang iba. Tandaan mo, ikaw ang unang nakakaalam kung nagsipag ka o tinamad. Ikaw rin ang unang makakararamdam kung proud ka sa ginawa mo o hindi. At sa huli, isang tanong lang ang mahalaga. Ginawa ko ba ang best ko? Kung oo, ayos lang kahit walang palakpak. Kaya simula ngayon, gawin mo ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Hindi dahil gusto mong mapansin. Gawin mo para sa sarili mong respeto. Isipin mo ang mga taong tunay na matagumpay. Hindi nila kailangan ng malalakas na palakpak araw-araw. Sila'y may disiplina at dedikasyon na galing sa loob nila sa kanilang paniniwala at pagmamahal sa ginagawa. Kapag ginawa mo na ang isang bagay nang hindi inaasahan ng papuri o pagkilala, mas nagiging malaya ka. Hindi ka na nakadepende sa opinyon ng iba para maramdaman mong mahalaga ka. Ito ang tunay na kalayaan. Kaya ngayon, kapag nagdesisyon kang gawin ang isang bagay, itanong mo, ginagawa ko ba ito dahil ito ang tama para sa akin? Ginagawa ko ba ito para sa personal kong paglago? Kung walang dahilan para huminto. Gawin mo na kahit walang nakatingin. Dahil ang pinakamahalagang tagapakinig ng kwento mo ay ikaw at ang iyong puso. Number 11. Mas kaya mo kaysa sa akala mo. Alam mo ba kung sino ang madalas na pumipigil sa tagumpay mo? Hindi ibang tao, hindi ang pamilya mo, hindi ang gobyerno, hindi ang problema mo sa pera, trabaho o relasyon. Ang tunay na humahadlang sa iyo ay ikaw mismo. Ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Ang mga limitasyong nilagay mo sa isip mo na wala naman talagang nagsabi kundi ikaw rin. Ilang beses mo nang gustong subukan ang isang bagay pero hindi mo tinuloy. Bakit? Kasi ang unang pumasok sa isip mo, hindi ko kaya, baka mapahiya lang ako. Wala akong talent dyan. Hindi ako tulad ng iba. Pero ang totoo, hindi mo pa nga sinusubukan. Paano mo nasabing hindi mo kaya? Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher na dating alipin, circumstances don't make the man, they reveal him. Ang mga sitwasyon hindi bumubuo sa atin. Sila ang nagpapakita ng tunay nating pagkatao. Ibig sabihin, ang problema, ang hirap, ang kabiguan. Hindi sila ang dahilan para hindi ka magtagumpay. Ang tanong ay, paano mo ito hinaharap? Tingnan mo si Epictetus. Wala siyang pera, wala siyang pangalan, at kahit ang katawan niya ay limitado. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naging isa siya sa mga pinakarespetadong pilosopo sa buong kasaysayan. Bakit? Dahil hindi niya hinayaang ang sitwasyon niya ang magtakda ng magiging buhay niya. Kaya ang tanong, bakit ikaw na may mas maraming resources, mas maraming oportunidad, at mas malayang pumili ay agad sumusuko? Ang unang kailangang mong baguhin ay hindi ang mundo, kundi ang paniniwala mo sa sarili mo. Magsimula ka sa simpleng affirmation. Kaya ko ito. Kahit kinakabahan ka, kahit hindi mo pa alam ang buong proseso, kahit walang guarantee na magiging successful ka agad. Dahil sa totoo lang, walang taong 100% handa. Walang taong sinabihan ng mundo, ito na ang perfect timing. Ang mga taong nagtatagumpay ay hindi yung laging handa. Sila yung gumagalaw kahit hindi pa buo ang plano.
Sila yung natututo habang ginagawa. Sila yung tinutulungan ng momentum dahil nagsimula na sila. Kapag naniwala kang kaya mo, mas nagiging matatag ka sa pagtanggap ng pagkakamali. Mas nagiging matiyaga ka sa paulit-ulit na pagsubok. Mas bukas ka sa pagtanggap ng feedback at pagbabago. At ang pinakamahalaga, mas hindi ka natatakot magsimula. Paano mo malalaman kung kaya mo kung hindi mo sinusubukan at kung magkamali ka? Walang masama. Lahat ng matagumpay na tao ay dumaan sa pagkabigo at sakit. Pero ang kaibahan, hindi sila tumigil. Kung may gusto kang simulan, negosyo, pag-aaral, bagong skill, pagbabago ng lifestyle, huwag mo nang hintayin na mawala ang kaba. Kilos muna. Confidence will follow. Gawin mo ngayon. Isipin mo ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ngayon, isulat mo ang isang maliit na hakbang na pwede mong simulan sa susunod na 10 minuto. Halimbawa, gusto mong matuto ng English, mag-download ng app o manood ng isang 5-minute English video. Gusto mong pumayat, tumayo ka, maglakad-lakad, kahit 10 minuto lang. Gusto mong magnegosyo, magbasa ng article tungkol sa business na interesado ka. Hindi kailangan malaki. Hindi kailangan perfect. Ang mahalaga, simulan mo. Dahil sa bawat maliit na hakbang, unti-unti mong mababasag ang maling paniniwala na mahina ka. Makikita mo, uy, kaya ko pala. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang boses sa loob mo na dati ay mahina lang. Kaya mo ito. Magpatuloy ka. Hindi mo kailangang maghintay ng inspiration. Hindi mo kailangan ng validation mula sa ibang tao. Ang kailangan mo lang ay desisyon na ngayong araw, hindi mo nahahayaang ang sarili mong pagdududa, ang pumigil sa sarili mong paglago. Paalala mula sa Stoics, it's not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that they are difficult. Kaya mo. Pero kailangan mong subukan. Simula ngayon, itigil mo na ang pagbubulag sa sarili mong lakas. Magsimula kang maniwala dahil ang totoo, mas kaya mo kesa sa akala mo. Number 12. Bigyang halaga ang quality time. Naranasan mo na bang kasama mo ang isang tao pero parang wala ka namang talaga doon? Andyan ka sa katawan pero ang isip mo ay nasa trabaho, cellphone o ibang bagay. Ganyan din tayo minsan kahit mag-isa lang. Akala natin may me time na tayo pero habang nanonood ng movie, nag-i-scroll pa rin tayo sa phone, nagmamagazine o nagbabasa pero hindi naman naiintindihan dahil lutang ang utak. Tandaan mo, hindi sa haba ng oras nasusukat ang halaga nito, kundi sa kung gaano ka ka-present sa sandaling iyon. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, hindi naman kulang ang oras, sinasayang lang natin ito. Hindi mo kailangang magkaroon ng buong araw para maging makabuluhan ang oras mo. Kahit ilang minuto lang basta buo ang atensyon mo, quality time na iyon. Halimbawa, kapag kumakain kayo ng pamilya mo, ibaba mo ang cellphone, tumingin sa mga kasama mo, makinig ng tunay, hindi lang basta okay ng okay kundi damhin at intindihin ang sinasabi nila. Kapag nagtitext ka o nagbabasa, iwasan ang sabay-sabay na gawain. Kapag naglalakad ka para mag-relax, huwag mo munang tingnan ang notifications. Sobrang dami ng distractions ngayon, social media, messages, trabaho. Dahil dito hindi na natin naibibigay ang buong atensyon, kahit sa sarili natin o sa ibang tao. Kung gusto mong maging mas maayos na tao, mas malalim na kaibigan, o mas present na anak, matutong ibigay ang 100% presensya. Bigyan mo ng oras ang mga taong mahal mo. Hindi lang basta kasama ka, kundi maramdaman nila na andyan ka talaga, na nakikinig ka, na handa kang umunawa, na pinapahalagahan mo sila. At huwag mong kalimutan ang sarili mo. Hindi lang basta pahinga na may kasamang cellphone. Bigyan mo ng oras ang sarili mo para mag-isip, mag-reflect, at mag-recharge. Subukan mong maglaan ng 15 hanggang 30 minuto araw-araw
na wala kang iniintindi kundi ang sarili mo.